Bawal nang maglayag ang mga malalaking barko sa Tubataha Reef National Park. Yan ay matapos aprubahan ng International Maritime Organization ang panukala ng Pilipinas na gawin itong area to be avoided. Paraan daw ito para maprotektahan ang likas na yaman ng kilalang UNESCO Heritage Site. May report si Bernadette Reyes. Enero taong 2013 nang sumadsad ang barkong USS Guardian ng US Navy sa Tubataha Reefs Natural Park na nasa Sulu Sea. Inabot pa ng mahigit 2 buwan bago tuluyang naialis doon ang barko na puminsala sa mahigit 2,000 square meters na bahura. Kinailangan pa noong pagpira-pirasuhin ng barko at iangat gamit ang crane para maiwasan ang lalo pang pagkasira ng corals. Kasunod nito, humingi ng tawad ang US Navy at pinagmulta ang Amerika ng aabot sa 60 million pesos. Ang mga insidenteng tulad ito ayaw nang maulit pa ng International Maritime Organization Subcommittee on Navigation, Communications and Search and Rescue. Kaya naman inaprubahan na nila ang panukala ng Pilipinas na gawing area to be avoided ang buong Tubataha Reefs Natural Park. Ibig sabihin, ipinagbabawal na ang paglalayag ng malalaking barko sa palibutan Tubataha Reefs Natural Park. Ayon sa grupong Greenpeace, matagal na nilang isinusulong na tuluyang ipagbawal ang pagdaan doon ng malalaking sasakyang pandagat. This has been pushed since for a couple of years already. Unang-una, bakit napaka-importante nito? Kasi pinoprotektahan nito ang ecological, socio-economic and scientific significance na function ng Tubataha Reef. Ang increase ng maritime activity sa area, pwede itong magdulot ng damage sa marine ecosystem. Taong 1988 nang mapabilang sa UNESCO Heritage Site List ang Tubataha Reefs Natural Park. Ibig sabihin, itinuturing itong National Marine Protected Area na dapat bigyan ng mataas na uri ng proteksyon at pangangalaga ng Pilipinas. May lawak na 10,000 ektarya ang Tubataha. Kalahati ng species ng coral sa buong mundo ay matatagpuan dito. Dito rin nabubuhay ang di bababa sa 600 species ng isda, kabilang ang iba't ibang uri ng mga pating, dolphin at balyena. I think the Philippine government, like other areas within the country, should also recognize and should follow suit sa ganitong decision dyan sa Tubataha. Kasi for Philippines, being an archipelagic country, marami tayong mga important na mga key biodiversity areas sa Philippines na are being threatened ng iba't ibang mga activities, including increase in maritime activities. Bernadette Reyes, GMA News.